pagsuporta kay PH Update. Wala naman hong problema. Ito ho ang aking extra effort na pagbati sa inyo. Palakpakan ho natin lahat ng mga kababayan natin na talagang napakatindi kong sumuporta. Hindi ho dito yung amount o yung halaga. Minsan, 50 pesos, 25 pesos. So kung magkanong halaga man yan, binabati ho natin dito. Ang sobrang pag-appreciate natin dito yung extra pindot-pindot. Di ba? Pindot-pindot. Ililink mo pa yung bangko mo, ililink mo pa yung ganito. Yun no, yung na-appreciate natin dito. Sa tindi ng pagsuporta nila, talaga ng mga ibang klase yung mga kasama natin dito sa PH Update. Palakpakan ho natin. Eto, rekta ho tayo dito kay Boy George. Dito kay George Garcia. George Garcia, ito pakinggan ho natin ang kanyang naging ang kanilang naging kwentuhan nitong si Manong Ted Filon, ha. Pakinggan ho natin 'tong mga kababayan. Panoorin ho natin itong kanyang naging interview diyan sa Ted Filon and DJ Chacha. Na Ito, okay? contingency. In fact, dito po sa buong Metro Manila, meron po tayong 600 na contingency machines. Hayaan naman natin yung contingency kung alam natin nagkakaproblema ang makina, hindi pa natin kagad papalitan. So para po maiwasan na maghihintay hanggang gabi yung mga kababayan natin, wala pong inabot na gano'n na naghintay ng gabi sila para lamang yung makina ay mapalitan o maayos sapagkat may naka-standby po talaga tayo ng mga makina. Hindi po do sa tungkol sa weather yan dapat gamitin, hindi po. Hindi po natin marirecommend dyan, Ma'am DJ Chacha, not because hindi nag-perform yung makina, subalit meron po kasing procurement na gagawin. Ano yung ibig sabihin po niyan? Hindi po natin binili kasi yung mga makina. Yan po ay nirentahan lang natin. And therefore, sa susunod na eleksyon, tayo po muli ay magkakaroon ng tinatawag na TOR. Ang TOR, ano yung drawing na gusto natin sa makina? Ano mga gusto natin idagdag? Ano yung mga gusto natin tanggalin? Ano yung mga dapat? Stop it, George, stop it. Tigilan nyo na yan. Merong kumikita dyan sa automated election and tigilan nyo na yan. Please lang. Kung Senator Marcoleta, kayo ho, isa ho kayo sa mga nagsalita dyan sa Miro system na yan. Ngayon sa Senado, kung gustong gamitin itong si George Garcia, ang Miro system na yan, walang problema na gamitin nila. Pero sana naman, kung sino man ang hahawak ng Committee on Electoral Reforms dyan sa Senado, ayusin nyo ho yung magiging election sa 2025. Please! Nagmamakaawa ho ang sambayan ng Pilipino. Tama ang pagkabilang tapos sasabihin ng makina overvoting. Di ba? Overvote, di ba? Please, nagmamakaawa ho ang sambayan ng Pilipino sa inyo. Kahit tayo dito sa PH Update, ano sinasabi natin dito? Wala ho tayong tiwala dyan sa botohan na yan. Kailanman, pagka makina na pinag-uusapan, naku, maniwala ho kayo sa akin. Maniwala ho kayo sa akin. Pagka computer na yan, pagka cellphone na yan, pagka gusto may paraan, yan ang sinisigurado natin. Wala ho tayong tiwala dyan sa mga kabalbalan na yan. Tayo dito, kung gusto ni George Garcia na may kumita talaga dyan sa Miro system na yan, walang problema, magbayad sila. Arkilahin nila yung mga makina na yan, arkilahin nila yung sistema na yan. Pero ibigay nila sa sambayan ng Pilipino yung pagkakataon o kakayahan na mabantayan yung kani-kanila mga boto. Hindi yung kayo-kayo lang dyan sa Comelec ang nakakaalam kung ano nangyayari dyan sa mga pagkapasok ko sa server o kung saan pa lugar man yan. Wala. Ano na to ko? Ang alam lang ng Pilipino, pagkapasok sa makina, tapos na. Pero pagkatapos noon, yung papunta sa munisipyo, papunta sa provincial, papunta sa Comelec server, wala na ho tayong alam doon. Hindi gaya ng pagkabinasa nitong si Manong Comelec officer na, Marcoleta, tatarahan si Marcoleta. Kahit yung mga poll watcher nung kanilang kandidato, merong bilangan. At hindi ka pwedeng tumara kung hindi nabanggit ang pangalan. Kasi magkakaroon tayo ng problema. Kasi ako binabantayan kita, ako binabantayan mo ko. Ganun nung nangyayari doon. Dito sino nagbabantay sa kanila? Wala akong nagbabantay. Yung mga nakikita nyong numero sa TV, kabalbalan ho yun. Kalokohan yun. Maniwala ho kayo sa akin. Kalokohan yun. Dito sa isa na to, ito sinasabi ko sa inyo, di ho natin kiniklaim na IT expert tayo dito o sa kung ano pa man. Wala ho tayong tiwala dyan sa automated election na yan. Kung gusto ni George na mayroong kumita sa pag-aarkila ng mga makina na yan, o kung gusto ni George, syempre may kikita, may Miro system. Alam ka naman di kikita yan, di ba? Kung may gusto nilang merong kumita dyan sa Miro system, wala tayong pakialam. Gumagasta naman hindi lang naman na pera ng sambayan ng Pilipino. Kung gustong waldasin dyan sa Miro system na, wala tayong pakialam. Pero bigyan nyo ng kakayahan ang bawat na kandidato na mabantayan na maigi ang kanilang mga boto. Hindi yung tipong, si ganito nakakuha ng ganito. Si ganito nakakuha ng ganito. Anong pinanghahawakan namin? Yung source code? Yung hash na yan? Hash code? Buisit na hash code na yan.
Anak ng toko. Anong hashcode, hashcode? Sige nga, anong hashcode? Walang hashcode, hashcode. Wala ho tayong pakialam sa hashcode, hashcode na yan. Ha? Pag gusto, pagka-computer may paraan. Anak ng tokong hashcode, hashcode. Yung mga version nga lang naka-install sa mga vote counting machine, hindi pa rin nare-resolve eh. Kasi merong issue dun sa mga version, sa mga ginagamit nilang software dyan sa mga makina na yan, na i-renage rin itong si Attorney Respicio. Na-resolve na ba yun? Hindi. Oh, marami ho tayong problema pagka pinag-usapan ang automated election. Kaya please, kung sino man ang hahawak dyan sa Committee on Electoral Reform, ayusin nyo ho ang batas. Bigyan nyo ng kakayahan yung mga kandidato o yung mga taga-suporta ng mga kandidato na mabantayan yung mga boto nung kani-kanilang mga sinusuportahan. Hindi yung binibigay natin. Anak, paano na? Yan si George Garcia, di mapagkakatiwalaan yan. BFF yan yun ng mga nasa Malacanang. Paano pagkakatiwalaan yan? Oh, sabihin nyo hindi. Di ba? Ang simple lang, hindi ko inaaway ang COMELEC, pero tayo wala tayong tiwala dyan sa ano yan. Bumoto tayo, baka sabihin ha, hindi tayo bumoto. Bumoto tayo. Ha, bumoto tayo kahit wala tayong tiwala kasi wala tayong choice. Okay? Pero kung meron tayong choice, 2% yan, nandun ang pangalan ko sa automated, nandun ang pangalan ko sa manual, doon sa tarahan. Pupunta ako doon sa tarahan, di ako pupunta dyan sa automated na yan. Basura yan. Maniwala ako kayo dito. Kahit sabihin nila na transparent, maging walang masyadong nag-aberya, kalokohan. Pagka pumasok na ang boto mo, di na nga mapunta sa municipal, di na mapunta sa provincial, di na mapunta diyan sa mismong COMELEC eh. Ha? Hindi na nga tayo pupunta doon. Doon pa lang sa pagpasok ng balota sa makina, may problema na. May problema na. Kahit paano pa ipaintindi sa akin na PH, pagka pinasok yan, kung sino lang yung nakasid, yun lang ang bibilangin. Kasi lalabas yung resibo, kabalbalan yan. Maniwala ko kayo sa akin. Pagka ipinasok mo yan, lumabas yung resibo, hindi ka pa rin nakakasigurado na nabilang ng tama ang boto mo. Buwis, kung test paper yan, walang problema. Naalala ko, nag-i-scantron kami noon eh. Nung nag-aaral ako, ilan yung mahabang ganyan, tapos isi-shade nyo. Oh, kahit yun nga eh, nagkaka-manual audit pa din eh. Test paper na yon. Kasi pagkatapos ng iniskantro niyan, pagka meron kang apilat, babasahin yung mga A, B, C, D. Nagkakaroon pa rin ng ang tawag dito, transparency. Pero dito pinag-uusapan na natin, boto natin, hindi ho natin malaman kung paano nabibilang. Paliwanag nyo, kahit sa bagay kahit ipaliwanag nyo, hindi rin natin maiintindihan. Kasi nilalagay ko ang sapatos ko, hindi do bilang isang teki o yung nakakaintindi sa pagboto, sa paggawa ng code, sa pag-transmit ng mga data. Hindi ho natin linalagay yung sapatos natin doon sa mga ganong klaseng individual. Kung naiintindihan nyo, well, good for you. Walang problema yan. Ilinalagay ho natin na sapatos natin, ang pangapaan natin doon kay Juan de la Cruz na kung saan hindi ho talaga nila maintindihan ng proseso. Hindi ho nila talaga, hindi teki. Nasa bundok ako, nasa bukid ako, doon ako nakatira. Di ba? Wala akong alam diyan. Basta alam ko lang bumoto ako, ipinasok ko, pero hindi ko alam talaga kung nabilang ang boto ko. O naibigay ba yung mga boto ko dun sa mga tamang tao na gusto ko. Hindi ho yun ang nangyayari dito. Basta ipinasok mo doon, wala na, babay na dun sa balota mo. Anong petition, anong minutes of the voting. Kabalbalan yan. Ang gusto ko, makita ko, kunyari, Vic Rodriguez, tara. O, Marcoleta, tara. Yun, pag natalo sila doon, wala akong problema. Anak ng toka, sasabihin ko pa mismo kay Attorney Vic Rodriguez, Pastor Kibuloy, Attorney Jimmy Bondok, dito kay Lambino, mga brad, natalo kayo. Yun ang gusto ng tao. Bakit? Binilang eh. Meron tayong watcher. Hindi tayo pwedeng sabihin na nagdayaan tayo. Binabasa noong taga-COMELEC ang pangalan na sa balota. At hindi pwedeng magsinungaling yon. Habang binabasa mo yon, yung mga watcher nasa likod mo. Nasa likod mo yung mga watcher. Ngayon, yung mga watcher, hindi mo pa binabasa, tinatara na nila kasi nakita nila doon sa balota. Yun ang gusto natin. Pagka yun ang nangyari, natalo yung mga kandidato natin, ako sasabi, talo ho tayo. Walang problema, talo ho tayo. Yun ang nagpasya ang majority.
Demokrasya tayo. Tanggapin natin na maluwag sa ating puso. Pero kung ang sistema bulok, kagaya nito nga ng ginagawa ng COMELEC na pasensyahan tayo. Hindi natin alam kung talaga nga bang nabilang ang boto. Kayo, kung gusto nyo maniwala, nasa sa inyo yan. Dapat na improvement. At pagkatapos, muli po mapaparticipate yung mga iba't iba na mga kumpanya na mag-deliver sa atin ng mga makina. Ang pinakamaganda talagang option, huwag bilhin ang makina. Kinakailangan talagang renta lang upang laging bago, number 1. Number 2, walang warehousing. Number 3, walang maintenance at saka upgrading na mangyayari. Kasi bago yan, and therefore, subject muli sa muling pagbabago ng dagdag ng mga features natin po. So yan po ang approach natin na ginawa nitong ng eleksyon na ito at sana ganun din ang mangyayari sa susunod na eleksyon. Bawat taon ng eleksyon, ibang mga makina ang pwede natin gamitin at maaari. Wala kaming pakialam sa makina. Kahit ikaw pang mag-unbox sa mga makina na yan. Buisit na makina. Laging bago yung makina. Anak ng toka. Yung proseso ang problema, yung sistema ang problema. Bakit hindi mo maintindihan, George, na ayaw ng ating mga kababayan dyan sa automated na yan, balik na tayo doon sa manual election. Kung gusto mo talagang merong kumita yung miro na yan, kung gusto mo talaga, ha? Tanong ko, kung lang naman, di ko sinasabing gusto mong kumita. Kung gusto mo talagang kumita yung miro na yan, dahil kikita naman, nirerentahan natin. Kung gusto mo talagang kumita yung miro na yan, wala namang problema. Magmiro tayo by all means, pero bigyan nyo kami ng tarahan. Yun ang gusto namin, magtarahan tayo. Iproklama nyo na yung mga gusto nyo iproklama. Pero yung mga itatara sa mga porsyento, yun ang importante sa amin. Anak ng tokwa, ngayon, magkaroon ka ng electoral protest. Kaugnay dito sa eleksyon na to, 300 million minimum ang gagastusin. Kaya malalakas ang loob ng mga gago dyan sa COMELEC na talagang okay lang yan, sige, automated tayo. Sinong kakanang magkaroon ng electoral process yan? Meron kayong 300 million, manahimik na lang kayo. Diba? Wala nga kayong perang pangampanya eh. Umaasa nga lang kayo sa endorso, kaya kahit matalo kayo, walang bigat yan sa COMELEC. Tama, mali? Ito kasi passionate tayo dito sa issue na to. Parang issue ito ng hindi lang ngayon, maging nung pagka nagkakaroon ng hearing dyan sa Committee on Electoral Reform na hawak-hawak ni Amy Marcos, sa napakahabang panahon hindi ko na-resolve yung, meron pa siyang nalalaman na, gusto natin magka-hybrid election. Magkaroon ng automated, magkaroon din ng tarahan sa mga precinct level. Anong nangyari? Nakaisang termino na siya. Siyang may hawak ng Committee on Electoral Reform. Yung kapatid niya meron pang electoral protest noong 2016. Anong nagawa ni Amy Marcos? Ngayon nagtataka kayo, bakit galit na galit ako kay Marcos? Bakit ayaw na ayaw ko sa mga Marcos? Kasi nga mambubudol, manggagamit ng ideya, mapagpanggap. Akala mo concern talaga sa sambayan ng Pilipino. Kung concern talaga kayo, pinakauna dito, ito ganito, manalo yung mga dilawan, manalo yung mga pinklawan sa susunod na eleksyon, presidential, wala ho tayong magagawa. Kung yon ang talagang gusto nang mangyari ng ating mga kababayan. Demokrasya tayo, hindi ho tayo kagaya dito ng mga pinklawan, mga dilawan at mga talyanista at ensaymada. Pagka nanalo mga Duterte, kung ano mga sinasabi. Hindi ho tayo ganun. Kung nanalo sila, panahon nila yun, magagawa natin. Darating din yung atin. Di ba? Expose muna nila yung mga kabalbalan nila kagaya ng ginagawa nitong si Marcos Jr. Naku, umaba yung video natin. Hindi tayo umabot doon sa punto nitong si George. Iba rin na mga provider ang magpo-provide po sa atin ng mga makinang yan. Chairman, medyo marami pong issue ang ibinato dito nga po sa naging bilangan pagkatapos po nung halalan. Ang isa po dito, dun sa mga ulat na lumabas, na sinasabi nila, may halos 5 milyong boto nga daw na nabawas dun sa partial at unofficial tally nung Martes po yan. Na-explain nyo na ito during the press con, pero para lang po mas maliwanagan yung po mga nakikinig at nanonood sa atin. Ano nga po ba ang paliwanag doon? Bakit nagkaganon? Ang DJ, Sir Ted, ganito po yan. First time din po sa kasaysayan ng automated election natin. Kasi po nung una, kung natatandaan natin, isa lang ang transparency server. Ibig sabihin, isa lang yung pinanggagalingan ng lahat ng impormasyon ng boto na nakukuha sa bawat presinto. Nung may nakaraang eleksyon, may isang eleksyon, 7 oras na nabulunan yung transparency server na yon, walang nakukuha boto kahit na Anak ng tokwa, transparency server nabubulunan. Saan ba ho kayo nakarinig ng mga sistemang nabubulunan? Ang tagal ng preparasyon. Yung transparency server nabulunan. Mga excuse mo napakalain. Kagaya ng presidente mo. And therefore talagang nagkaroon na ng duda kung talaga bang tama ang resulta. Ngayon po, nagkaroon po tayo ng napakadaming servers na ang may control ay yung iba't ibang
Sana po mga kababayan, nakakasunod kayo ha. Kasi kahit ano pang explanation ng gawin itong si George Garcia dito sa video na to, hindi ko tayo makukumbinsin na mas magaling yung automated na yan dyan sa manual election. Wala, George, wag mo kaming paandaran na mahal yung manual election. Maraming tao, matagal. Wala kaming pakialam. Di mo naman pera ginagasta nyo. Wala kaming pakialam kung matagal. Mas matagal naman yung 3 taon na pagsisilbihan kami o 6 na taon nitong mga senador na hindi naman pala dapat nanalo at nanalo dahil dyan sa buwisit na sistema na yan. Huwag nyo kaming paandaran na after 1 month, 2 months pa lang tayo makakaproklama. Ano pakialam mo? Anong pakialam mo do? Kung kahit na after 3 months pa tayo magproklama, anong pakialam mo? Diba? Kahit after 5 months pa tayo makapagproklama, anong pakialam nyo? Hindi nyo na una, hindi nyo pera ginagasto nyo dyan sa pondo sa eleksyon. Pangalawa, walang pakialam ang sambayan ng Pilipino kahit gaano pa katagal ang proklamasyon. Bakit? Kasi sa ganong paraan, nakakasigurado tayo na sasabihin ko sa ating mga kandidato, kagaya nito kay Attorney, better luck next time. Pwede. Pwede ko sabihin kay Pastor, hindi po talaga tayo nakaabot. Pwede ko sabihin ganun eh. Pwede ko sabihin na, Attorney Raul Lambino, pero hindi ko nakakausap yan. Attorney Raul Lambino. Sa mga vlog natin, hindi pa ho talaga panahon. Duterte candidate. Ganyan talaga ang buhay. Pwede nating sabihin nyo, malugod sa puso nating sasabihin pagkatapos ng election, after 5 months, sasabihin ito mga nanalo. Ayan yung mga numero. Ayan yung mga poll watcher. Merong bilang kasi doon pa lang, poll watcher pa lang. Tapos na bilangan dito sa Barangay Batumbakal. Barangay Batumbakal, room number ganito, nakakuha ng ganito itong ating kandidato. Lahat sila nandun na. After 1 week siguro, tapos na yan, election na yan. Okay na yan. Ngayon sige, para mas effective ka nga. George, yung nakuha mong bilang sa iyong mga makina, ibabangga natin doon sa manual voting. Kaya ayaw nyo magkaroon kasi malaki ang mangyayaring discrepancy. Tama, mali? Malaki ang mangyayaring discrepancy. Maniwala kayo sa akin. Yung discrepancy to the moon. Yung kaibahan ng manual at automated, to the moon ang kaibahan yan. Doon pa lang sa overvoting, mayayari na ho tayo dyan mga kababayan. Di ba? Mayayari ho tayo dyan. Yung sigurado natin dito. Di ba? Ganun ho yan. Kaya ayaw ho nilang magkaroon ng hybrid kasi makukompromiso ang integrity ng election. Uy, bakit Kasi magkakaroon ng confusion sa mga kandidato. Sino ba susundin natin? Automated o yung manual? Ako nanalo ko sa automated eh. Talo ko naman sa manual. Ay hindi, lalaban ko yung automated ko. Lalaban ko, panalo ko sa automated eh. Teka lang, panalo ko sa manual. Yon ang iniiwasang mangyari ng COMELEC. Kasi alam nila na malaki ang magiging kaibahan ng makukuhang resulta sa manual at saka doon sa automated. Isa yan sa mga dahilan kung bakit ayaw na ayaw ni George ang hybrid election na yan. Kahit sino sa COMELEC ayaw nila. Kasi makukompromiso talaga ang integrity ng election. Naiintindihan natin. Ngayon, kung hindi nyo pala mapagbangga ng maayos, balik manual tayo. At hindi lang tayo ang bansa na from manual, nag-automated, bumalik sila ng manual. Hindi lang ho tayo pag nagkataon. Maraming bansa ang sumubok dyan sa Smartmatic na yan, dyan sa mga automated election na yan, nagsibalikan sila sa manual. Hindi lang ho natin kabisado, pero marami ho tayo narinig na from manual, automated, balik manual. Kasi hindi nga mapagkakatiwalaan. Para sa iyo, Boy George, kung gusto nyo talagang kumikita yung Miro system na yan at kung gusto nyo may kumikita, Miro lang tayo ng Miro. Huwag niyong pakinggan ang hinaing ng ating mga kababayan. Entities. So kung halimbawa po asserted ng DJ, ako ang presinto. Ang presinto magpapadala ng resulta simultaneously, sabay-sabay. Sa inyo po, Ma'am DJ, kayo ay server halimbawa ng PPCRB, si Sir Ted ay server halimbawa ng NAMFREL, meron pong server ng majority party, server ng minority party, at server ng media. So magkakaiba po yung lahat ng servers na yan, pero libre po natin binigay sa lahat. Teka, libre pa nga pala binigay. Yung mga server ang nagbigay pa ang COMELEC. Binigyan ng parang tanga bibigyan ng server yung minority, majority, partido, may free server. Pero yung pinanggagalingan ng server isa lang. Anak ng toka. Huwag nyo kaming ungguin sa ganyan. Meron naman nagbabantay sa minority, majority. Ganyan ho kayo gaguhin ng COMELEC. Nasa sa inyo ho yan kung maniniwala kayo. Pero meron tayong advokasya dito. Wala nang mas gagaling pa sa manual voting. Manual election. Wala nang mas gagaling pa dyan. Maniwala ko kayo sa akin, wala nang mas gagaling pa. Halimbawa,
ako, binibilangan ko tong si Bangag. Okay, ako nabibilang kay Bangag. Ako na poll watcher. Tawag dito, magbo-volunteer ako na ako ang tagabilang ni Bangag. Poll watcher ako ni Bangag. Bilangin ko yung boto ni Bangag. Mga kababayan, meron ho akong power bank, meron akong cellphone, ilalive ko ho yung bilangan na yan. Kasi pagka live yan, hindi mo na ano yan, hindi mo na mababagsak yan, bilangan yan eh. Pagka nabanggit yung pangalang, bibilangin mo lang kung ilang beses sasabihin yung pangalang Bangag. O, Bangag, Bangag, Bangag. Ganon lang. O ngayon, meron ba tayong ganon? Wala tayong ganon. Ang pinakamagandang eleksyon, manual election. O kung ayaw yung talagang manual election, patingin ko naman yung gastos na ginasta natin dito, bigyan nyo na lang ng pamasahe yung ating mga kababayan. Ito naman, ano naman to, di ba? O lahat ng kay Marcos, o lahat ng taga-administration senator, o punta kayo dito, punta kayo dun. Bilangan na lang tayo, taasan na lang ng kamay. Di ba? Mas mahirap po yun eh. Kumbaga, matindi yun. Ika nga, lahat ng mga nasa Luzon, nasa Pampanga, punta dito sa lugar na to. Nandito sa lugar na to. Punta sa Capitol, mga taga Pampanga. Yung isang buong field, lalagay doon yung mga pangalan ng mga kandidato, pipila lang kayo doon. Pipila lang kayo doon. Pipila lang. Bibilangan ka, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ganun na lang, di ba? Lalagyan ng takip yung mga pangalan ng mga kandidato, pasok na lang kayo doon, tapos magkakabilangan. Diba? Ganun na lang. Magkakaroon ng HD drone. Okay na ba? Paliparin na yung drone. Bilangin na lang natin, no? Di ba? Gusto nyo mas pahirapan natin, meron pa tayong ideya, pero ang pinakamadali ho talaga, tarahan. Balik tayo doon sa kung tawagin nila, old but gold. Tara system tayo. Lahat po ng mga entities. Nangangahulugan, ako bilang presinto, lahat ng yan nakasend to all na entities na to. Yung lahat ng entities pwede magkumparahan kung pare-pareha. Isa lang nagsisend eh. Anong magiging difference? Tinatanga mo na naman yung kami. pong kanilang natatanggap. Yung amin po, nakamonitor ang lahat doon sa amin. Yan po yung nasa website ng COMELEC, naka-real time po kami. Ibig sabihin, walang processing na ginagawa. Kung ano ang boto, yan po pag nakita nyo sa website namin ay human readable, hindi po siya machine readable. Automatically, ito po ay nababasa na kaagad natin. Kaya lang, sa amin pong website, wala po kayong makikita na pagsusuma total. Wala rin pong ranking, hindi po kami yon. Yung mga nagra-ranking, nagsusuma total, definitely hindi po COMELEC, bawal po kaming gumawa nun, sapagkat pag ginawa namin yon, magiging official. Ang sa amin po, ang makikita nyo sa amin pong website na nanggaling sa aming server, ano mga presinto na ang nakatanggap ng result? Ilang presinto na ang hindi pa nakakapagpadala? O kaya at the same time, ano ang nakuhang boto ng mga kandidato doon sa presintong yan lamang? Wala pong suma total. Ngayon po, doon sa ibang server, katulad po ng media server, lahat ng mga media entities doon po kukuha. Yung NAMPREL, PPCRB, meron din po silang sariling server. Kaya lang po, kinakailangan yung kanila pong result ay iproseso pa nila. Bakit kinakailangan iproseso, Sir Ted, Ma'am DJ? Sapagkat yung pinapadala sa kanila, hindi po katulad ng sa amin, yung po ay machine readable pa. Kinakailangan i-process. Sige lang. Sige lang, paliwanag lang ng paliwanag. Machine readable. Paliwanag lang ng paliwanag. Alam niyo po, meron kasing ilang media entities na nagkaroon ng sariling programa. Sinabi na po sa mga usapan with IT people at saka sa tauhan namin, kinakailangan may programa kayo na magpa